hangin Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Iwawalay siya sa pagkakatipon ng mga matuwid. Sa taong matuwid ay itong si Yahweh ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Hallelujah! Glory, glory to God. Blessed be the name of the Lord. Tayo manalangin. Kami dumudulog sa inyo ng sama-sama, Ama naming Diyos. Patawarin at pakalinisin niyo kami upang sa aming pagsamba ng sama-sama, upang sa aming mga panalangin, sa pagdinig ng iyong mga salita, sa aming pag-awit, sa amin, O Diyos, na pagtaas ng kamay at pananalangin ay walang humadlang, walang ulap na kasalanan, walang maitim na ulap na maghumarang sa lahat ng yan. Nawa matagpuan mo ang bawat isa na kalugod-lugod, hindi dahil sa aming kabutihan, hindi dahil sa aming kagalingan, hindi dahil sa aming mabuting gawa, O Diyos, kundi dahil sa dugo ni Kristo, katulad ng awit, katulad ng sinasabi na iyong kasulatan, katulad ng lahat ng katotohanan na yan na sinasabi niyo noon pa, kami ay tinubos mo ng dugo ni Kristo. Kami hinugasan mo ng dugo ni Kristo. Kami, O Diyos, ay ginawa niyong karapat-dapat. Hindi dahil sa aming pagiging karapat-dapat, kundi dahil kay Kristo na siyang nag-iisang karapat-dapat na humarap sa inyo, aming Diyos na si Yahweh. Hallelujah. Sa inyo aming papuri, sa inyo aming pagsamba. Nawa, Panginoon, bawat isa ay maabot mo ngayon at mapagpala mo, mapalakas mo, mapagsinag mo, O Diyos, malinang mo, Panginoon, ng iyong presensya at ng iyong salita at ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Glory, glory to your name. Sa inyo, Panginoon, ang papuri at pagsamba. Nawa ang aming mga kapatid na merong dinaramdam, merong sakit, merong problema, merong kabagabagan, may kabigatan, at lahat, Panginoon, ang naranasan ng isang katawang lupa na maring nararanasan ng iyong anak. Abutin mo nga. Abutin mo nga kami, O Diyos. Bigyan mo kami at pakita mo sa amin ang katangi-tanging pag-asa sa inyo lamang nagmumula. Glory, glory to you. Abutin mo ang bawat isa, Panginoon. Yakapin mo nga, Ama. Palakasin mo ng iyong mainit na pag-ibig, O Diyos. Hallelujah. Sa presensya mo, Panginoon. Sa presensya mo, O Diyos. Walang magkukulang. Sa presensya mo, Ama, walang matatakot. Sa presensya mo, Panginoon, lahat ay magkaroon ng kapahingahan at kalakasan at kapayapaan at kagalingan, kasiyahan. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Thank you. We welcome you in our midst, Father. Be enthroned. We enthrone you, Father in heaven. Patuloy ka namin tinataas sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming bayan. Sa mundo na ito, ikaw ang dapat lang itaas, O Yahweh. Ikaw lang ang aming sampalatayanan na Panginoong Jesus, aming tagapagligtas na anak ng Diyos. Sa magitan mo kami din ay naging anak ng Diyos sa aming pananampalataya sa inyo. Inampon nyo kami, Amang Yahweh. Salamat. Thank you, Jesus, for doing all these things for us. Thank you for your great goodness. Napakalaking kabutihan, napakaganda, napakaraming kagandahang loob ang pinagkakaloob nyo sa aming lahat. Salamat sa inyo lahat ang papuri, sa inyo lahat ang pagsamba, sa inyo lahat ang pasasalamat namin, Panginoon. Glory, glory to your name. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. At hindi ko alam kung napakinggan nyo ang ating mga plinay na video, no? Dahil wala pong makapagawit ng personal ngayon. At makinig lang ulit tayo ng isang worship music.
At inaanyayahan ko ang bawat isa sa kanilang kinaroroonan, sa kanilang kinaupuan. Kung gusto nyo tumayo, lumuhod, ay mag-worship tayo kay Lord, sa ating Ama. No? Ako po ay habang nagpe-play ng music ay nag-worship na, no? Nagtatalon na. Pero inihikat ko kayo ay gawin ulit natin to. We do not need a personal singer, no? Dahil po nagpapahinga ang ating kapatid. Kaya nga nag-aanyaya sana ang ating kapatid na kung meron na mag-volunteer para ipagpatuloy ang ating mga gawain at pagsamba. At nakita niyo na, una nang nag-retire si Nonoy sa pagbabasa ng Biblia na dito. At ngayon ay si Bena, magre-retire na rin nata sa pag-awit. Anyway, God will make a way. Amen? God has a way. Sabi nga, by the wilderness, by the road, by the roadway, by the highway, by the roadway, He, He will lead me. Ako malapit na rin mag-retire dahil sa aking memory gap. Yeah. Okay, praise the Lord. Tayo po'y sumamba. Tayo sumigaw, tayo pagpuri at sumayaw, itaas ang kamay, iwagay-iway, sama-samang magbigay, pagpuri at pagsamba, Diyos ni tayo balon, tayo sumigaw, tayo pagpuri at sumayaw, itaas ang kamay, iwagay-iway, sama-samang magbigay, pagpuri at pagsamba, Diyos ni sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, puri pangalan niya, Jesus ang pangalan niya, araw-araw na ikaw nadarama. Tayo sumigaw, tayo pagpuri at sumayaw, itaas ang kamay, wagay-wag, sama-samang magbigay, papuri at pagsamba, sa Diyos Ama. Sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, puri pangalan niya, Jesus ang pangalan niya, sama-samang tumalon, sama-samang sumigaw, puri pangalan niya, Jesus ang pangalan niya, araw-araw tayo nadarama. Puri at sumayaw, tumalon, sumigaw, puri at sumayaw,
Tumalon, sumigaw, umuli at sumayaw. 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 Sama-sama tumalon, sama-sama sumigaw, purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Sama-sama tumalon, sama-sama sumigaw, purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Purihin pangalan niya. Jesus ang pangalan niya. Panginoon, kami narito ngayon at nananabig sa inyong presensya. Pagkita mo luwalhati ng iyong mukha. Inasam sa presensya. Ako ay narito ngayon. Nananabig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, nagkita. Kita sa presensya, tuloy ko na maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabig. Nananabig na makita, luwalhati ng iyong lugar. Masayaw na nga, naglalak umatawa. Nananabig na makita, hindi mong pag-isita. Pag-ibig Jesus, malay ka. Pag-ibig mo ang buhay ko, ito'y iyong pag-ibig mo aming buhay, Panginoon. Ito'y yung iyo. Nasa presensya mo ay narito ngayon. Nananabig na makita, luwalhati ng iyong lugar. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasa presensya mo, maranasan. Ako ay narito ngayon. Nananabig na ba kayo? Nananabig na makita, luwalhati ng iyong lugar. Masayaw na nga, sa galang tumatawa. Nananabig na makita, hindi mong pagbisita. Pag-ibig Jesus, malay ka. Pag-ibig mo ang buhay ko, ito'y iyong sayaw na nga, sa galang tumatawa. Nananabig na makita, hindi mong pagbisita. Pag-ibig Jesus, malay ka. Pag-ibig mo ang buhay ko,
Ito'y iyong Pinoy. Pwede na tayong sumabay. Witin natin. Ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Ang biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo inibig mo ako noon pa man. Kahit kay di ka kulang baba. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo lagi walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan.
Ibig mo ako, Papa. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo manalangin. Ama, sa iyo lang ang aming papuri sa tulad ng aming mga prayers, aming declaration. Kahit kailan, di ka nagkulang. Ang mga tao nagkukulang, Panginoon, pero ikaw, di ka nagkulang. Kaya salamat. Hallelujah. Praise the name of the Lord. 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 Kahit kailan di ka nagkulang, Ama. Nawa, ang bawat isa ay sa mga awitin na ito, Diyos, ay napaalala mo. Napaalala mo. Una, ikaw ang dapat papurihan, sambahin. At pangalawa, never mo kaming pababayaan at iiwanan. Never, O Lord. Nabibiguin mo. You will never fail us. You will never fail your people, Father in heaven. And thank you. We praise you, Lord. Salamat sa mga awitin na yan na available sa technology na yan, Panginoon. Salamat. Kung ito po ay dumaan sa mga puso ng bawat isa, nawa, Panginoon, nakarating sa inyo ang aming pasalamat at papuri. Thank you at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ngayon ay pwede tayong magpasalamat. Ako nagpasalamat dahil naka-attend kami ng Women's Fellowship. First time na madala ko si Mary Ann at si Emily, no? Praise the Lord. At I hope, alam ko naman, siguro naman ay sila'y napagpala din. At maganda naman ang sama-sama namin sa Lusalo. At madaming mga nakadadayan sa Section 3. No? Kita naman nila na pag yung Section 3 ay nagkaroon ng Women's Fellowship, nakita nila na marami rin ang nag-involve talaga sa ministry at nagsiserve. At sana madala ko si Nonoy naman at kung sino man ng mga kalalakihan natin dyan sa men's naman ng section ng ating distrito. Ang gusto ko lang din na napansin ko din yung nandun yung ating head, no, ng ating, at nandun yung misis niya na sabi ko nga sa inyo na nag-undergo ngayon ulit ng medication dahil sa cancer. Mamaya ay dali natin lalo siya sa panalangin. Gusto ko to i-share para ipag-pray lang natin sa ang ating kapatid na to, no? Hindi man tayo makashare financially. The best naman ang pagka nakapag-nikload tayo sa ating Panginoon. Pero sa Diyos ang papuri, at sabi nga nila, 100 plus ang umattend sa, ano na yon, sa gathering. At doon kami sa Bikutan, eksakto lang sa 150 yung place na yun . Mas maliit lang ng konti dyan kay Pastor Roy. Kasi kay Pastor Roy parang 250 ang kaya doon, para mga 150. At siksikan kapag kasi puno na lahat ng seats, all seats taken, madami nakatayo. At saka meron din silang yung parang mataas na ganyan, yung loft na may upuan. Doon sa loft, medyo maluwag pa ng konti. Pero 150 to 180, punong-puno na yung church. Pero we were glad. No? Ang Bikutan Bethel ay isa sa mga matatandang church ng Assemblies of God. Katulad ng dyan, Montalban Bethel o Burgos Bethel dyan sa, sa Burgos. No? More than 50 years na po sila nag-church. No? At tayo po ay 2022. Mamaya share ko din yung nakita ko sa vision na parang, hindi ko naman nakita na sa vision, parang na-imagine ko lang na. Hindi ko naman sinasabi na talagang galing to kay Lord, pero gusto ko rin siyang i-share. No? Pero after you, bago ako mag-message, meron munang, kung meron munang magpasalamat, at sa greatness ng Lord, o meron kayong i-share, tulad ng dati, hindi na tayo dati, ginagawa natin yun, no? Yung full Zoom lang tayo, merong song share, meditation share, no? At Bible or passage o memory verse share, no?
anything that you could share, no? Kasi sabi nga ng Bible, na pag when we meet together, what will you do? Di ba sabi ni Pablo, no? Then, mayroon ka kanta, mag-share ng testimony, may mag-share ng passage or word from the Lord, anything that you could share that para sa lahat tayo and anybody may be uplifted or built up. Kaya yun ang ating ginagawa. At hindi lang natin ini-encourage yung mga bata mag-involve, no? Pati mga nanay and tatay so that they could have something to look up to. Yung tsaka example to follow, no? Para meron tayo. So, ini-encourage ko sa inyo na kung walang ganon, ibig sabihin, hindi tayo nakakapaghanda. No? Ano bang pwede natin dalhin for now? Di ba sabi niya, when you come before the Lord, do not come empty-handed. So, hindi lang yung pera. It's about you, about what God has done for you. It's about something that you could share to the brethren, to the brothers and sisters. Kaya, meron po ba? Praise. Ano po, pasalamat ako dahil dun sa kahapon na pinuntahan ko sa kabila is successful yung Thanksgiving na nangyari kahapon at walang nangyaring gulo. Mainit yung naging mainit man yung ulan ni Pastor Alisa kahapon dahil sa mga batang makukulit is naman. Ganun okay pa rin naman, successful pa rin yung nangyari kahapon. And thank God kasi andito na naman tayo sa bahay-sambahan. Kahit wala si Mama as a song leader, nakapag-praise and worship pa rin tayo kahit papaano. At maraming salamat po, yan lang po. Meron pa ba, kapatid? Tumakas yung isa kasi inassign niya eh. Oh, akyat na. Sana, hindi sa pilitan. Hindi sa pilitan. Maganda naman yung nangyari kahapon, mga kababaihan. May sumayaw, umawit, kung ano-ano. May konting palaro. At saka, sangkaterbang gifts. Bawat church kasi nagdala ng 3 gifts. Siguro konti lang ang hindi tapos may exchange gift din. Hindi nakakuha. Anyway, purihin ng Panginoon. Ang ating pag-aaralan ngayon, andyan po ba bawat isa? Ay sa awit, no? Noong nakaraan ay si Job ang inano natin yung aklat ni Job. Itong awit na to ay madalas to pagka nalulungkot kayo, itong basahin nyo, maaaliw kayo kasi ang awit po ay collection po to ng mga awit. Ang awit ay collection ng mga awit. At alam niyo naman, kung kayo ay mahilig sa awit, ang awit po ay ekspresyon ng sariling damdamin. No? Kaya minsan, nagiging paborito natin yung mga awit kasi nakakapag-express ito ng ating sariling damdamin. No? At ang pinakamadaming awit na sumikat ay puro love song. Diba? At karamihan din ay mga broken-hearted na song, love song. At kung natatandaan nyo, sa awit ng papuri, yung awit kay Claire, isang love song to ng ating kapatid, no? Na yung
ating kapatid na singer at composer na pinarinig ko din sa inyo, di ba? Si, ano bang kapatid, ang pangalan ng kapatid na yon? No, yung singer, ang ganda ng boses. Ay, yun ang isa sa mga sumikat din nun. No? Yung mga love song pati. Ay, itong Book of Psalm na to, napakagandang basahin. Ito yung 150 chapters. Sabi nga pinaka-largest and widely used book, no? Ito, minsan pagka nagbibigay ng New Testament, itong Psalm isinasama dun sa likod, no? Kasi it's very useful talaga na parang marirelieve ka kapag nagbasa ka ng Psalm. Lalo na kapag nakarelate ka. Ah, nung sa Septuagint daw, ang tawag dito ay Sefer, sorry. Sa Hebrew, ang tawag dito ay Sefer Tehillim, meaning Book of Praises. So, hindi lang to basta awit, kundi awit ng papuri. Yan. At sa Septuagint naman, ang ibig sabihin Septuagint, yun yung version ng Bible written in Greek. Ito daw ay Psalmot. Meaning, poems sung to the accompaniment of musical instrument. Mga awit na merong tugtog, na may mga kasamang akampanya na tugtog o musical instruments, no? At tawag din daw dito sa Latin ay Psalterium, a collection of songs. Yan. Psalter means, or Latin in liber Salmorin, Book of Psalms. No? Aklat ng mga awit. No? Um, isa sa mga, yung binasa natin, no? Sa umpisa pa lang, ang awit na ito ay nagsasaad na ng pagkaaliw niya o pagkagiliw niya sa salita ng Diyos. No? At ang maganda dito, sinimulan to sa mapalad. Yan. Sino po ang malapad? Ay, hindi po, mapalad. Sino po ang mapalad? Yan. So, it is a blessing, no? Songs of blessings. Songs of praise to God. Songs of joy. And songs of hardship and mourning. May mga umiiyak din dito, madalas. At madalas din ng mga yung talagang minsan sinasabing panalangin din para puksain yung kalaban dahil sa sobrang hinagpis, no? Basta ang awit po ay expression of one's emotion. At ito po ay collection, hindi lang po ito sinulat ng isang author at hindi lang to sa isang panahon. Na-collecta to hanggang sa nabuo siya na 150. No, meron tong mga ibang sulat, hindi lang si David ang mga sumulat. May mga ibang singer at composer. Praise the Lord. Itong awit na to ay merong mga prophetic. Prophetic yung kanyang nilalaman. At madami. Napakaraming prophetic, na sinasabing prophetic about Jesus, no? Nagsasabi, sabi di katulad ng chapter 2, verse 7, sabi to, God will declare Him to be His Son. At kinote yan sa Matthew 3:17. Yan lang yung mga sample. Kaya nga itong psalm, sabi din sa ating outline, si Jesus daw yung sweet singer. He is the sweet singer for Yahweh or for God. No? Actually, siguro dahil expression nito ng
ng isang taong in love sa Diyos. No? At in love sa kanyang salita. Naalala ko kahapon, na-quote ko yung mga babaeng wow. Ang ibig sabihin daw ng, pag sinabi mong wow sa isang babae, ang ibig sabihin daw, woman of the word. Babae ng salita ng Diyos. Wow. Na? Pagka hindi babaeng salita ng Diyos at mahilig lang sa mga material na bagay, baga sa panahon din namin, may pagka-Madonna. Na? Ang tawag doon? Material girl. Material. Material girl. Hindi yun, wow. Ang tawag doon? Yaw. Yaw. So, dapat maka-Diyos na babae. So, sabi pa dito sa Psalm, isang prophecy sa chapter 8 verse 6, all things will be put under His feet. Di ba? Minaawit natin din yun. Yan. Yung sa sabi niya, yung awit na yung God of justice. Yan. Let every evil. Yan, gano'n. Ano ba yung kantang yun? Ay, nalimutan ko. Ngayon bigla ko naalala, nalimutan ko naman. Then God will crush him underneath my feet. Di ba yung kantang yun? Dito pa sa 16:10, He will be resurrected from the dead. Sino ba yung nabuhay lang mula sa patay? Meron bang ibang taong nabuhay sa patay at forever na nabubuhay? Jesus lang po. Okay sana yung ating mga pinsan. Naniniwala sa Diyos na nag-iisang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Pero bago ka makarating sa Kanya, kailangan kilalanin mo ang anak. Yan ang kulang. Yung iba naman, kumilala sa anak, hindi bilang anak ng Diyos, kundi bilang propeta. Bilang tagapagligtas na tao, pinili. Tao lang. Hindi tao lang. Dahil nagkatawang tao lang siya. No? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos intentionally at nagbihis siya ng katawang tao sa magitan ng pagkapanganak sa kanya ni Mary. So it is about all Jesus, no? So prophecy kay Jesus. Ano sabi dito? Sa 22:1, ito yung kanyang suffering na prophetic eh. Sabi dito, God will forsake him in his hour of need. Ito yung prophetic ng suffering niya. Yung Matthew 27, tsaka yung mga sa Luke at tsaka sa ano, yung time na sinabi niya, my God, di ba? Why hast thou forsaken me? Ito yung prophetic to sa nangyari kay Jesus. Kaya yung mga expression ng mga psalmist dito ay halo-halo related kay Jesus lahat ng naranasan niya. Kung gaano siya kagalak, kung gaano siya kahirap, kung gaano siya ka-longing for God, gaano siya ka-in love sa Diyos. This about Jesus. Sabi the sweet singer daw. That the sweet worshiper of the Father. No. Kaya yan, makita natin dito, tabi dito, sa chapter 34, verse 20, no one of his bones will be broken. Di ba? Nung babaliin na yung kanyang alulod. Lulod. Ano man tawag doon? Lulod. Yung ditong buto, yung buto dito. Yung buto dito, sa binti, dito. Ayan, matigas dyan. Nung babaliin na, para tiyakin na patay na siya, hindi na binali.
Kaya ang ginawa, tinusok siya dito, di ba? Dito, dito. Yan. Kaya sabi dito, his hands and feet will be pierced. Yan, yun sa verse, sa chapter 22 yan, puro dun sa kanyang ano. And suppose others will gamble for his clothes. So, di ba pinagsugalan yung kanyang damit. Sabi niya, ang ganda nito walang tahi. Seamless. Sabi niya, wag natin tong hati-hatiin. Pagsugalan, palabunutan, pagsugalan natin to. Di yun. Kung sino manalo, sa kanya yung napunta. Maganda yung kanyang damit. So, it is about that, praises. So, shall we pray? Thank you, Father, as we look deeper sa awit na ito, Panginoon, mas makikilala namin si Jesus. In Jesus' name, amen. So, many of the songs specifically is anticipated the life and ministry of Jesus Christ, no? Madami daw dito na nagsasabi yung buhay, no? At yung ministeryo ni Jesus. Kaya minsan nare-relate mo, parang ganyan yung nangyari kay Jesus. At nare-relate din talaga niya. Na-quote niya talaga yan doon sa kanyang pamumuhay. Ministry and life and ministry. No? Tapos, at siya yung sinasabing the anointed one. Pag sinabing, thou shalt not touch the anointed, pero hindi sumunod yung mga tao doon. Na? Meron daw 5 different kinds of messianic prophecy or some, no. Meron na tinatawag na typical messianic, no. Ang subject daw ng awit na 'yan ay tipo ni Jesus Christ. Yan, katipo. Typical messianic. Kung tingnan nga natin sa 34:20. Nagbabasa ba kayo ng Bible? May hawak ba kayong Bible? Sumpain ang walang hawak na Bible. 34:20. Sabi dito, kupkupin siya ng lubos-lubusan kahit isang butoy hindi magagalaw. Yan. Yung 19, maganda. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ni Yahweh, agat may ibsan. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy, hindi magagalaw. Speaks of Jesus, no? Kahit na pinatay siya, kahit na tinorture siya, pero yung buto niya, hindi nagalaw, no? Laman. Pero punong-puno ng dugo, laman. Nasabit-sabit pa yung laman niya, no? Yan yan. Speaks of talagang about Jesus. Ito naman, prophetic. Yun, messianic. No? Ito naman, typical prophetic, yung hindi masyado pang nangyayari. O sabihin natin, may experience pa lang niya. Pero naging totoo na to sa life ni Jesus. Yan. Sabi dito, mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa verse 22, ganong chapter. Sa napakukupkop, siyang mag-iingat. Na? Sino ba nagligtas sa atin? Sino ba nag-iingat sa atin? Kaya hindi tayo matatakot kasi kasama natin siya. Hello? Kasama natin ang Diyos. Emmanuel! Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Praise the name of the Lord. Yun, literal yun. Paano masabihin natin to? Literal? Spiritual? Spiritual dahil wala siya na dito physically, no? Pero truth yun. It is an actual truth. Hindi ko rin masabi kung literal. But sa akin, literal yun. No? Kasama mo talaga ang Diyos.
Considering that, sabi niya, no? Sabi niya, kung sino man ang duminig at magbukas ng pito, ako'y papasok sa kanya. Sa akin, literal yon. Spiritual in a sense na dahil hindi siya physical. Di ba? Kasi kung si Jesus papasok sa'yo, paano papasok si Jesus? Di ba? Pero spiritual, papasok. Mabuti na lang may spirit siya. Yan. Pero dahil kung may flesh lang, ay di tayo mapapasukan lahat. Di ba? Pero dahil spirit, tayo lahat ay mapapasukan ng Diyos. Sabi niyo nga, kasama ko ang Diyos. Kasama ko si Kristo. Nananahan sa akin ng banal na espiritu. Yan ang mga truth. No? Tandaan niyo yan. No? Hindi lang silang dalawa, tatlo sila. The fullness of God is with you. Tatlo sila. Hindi dalawa, tatlo. Pero yung Ama, sa persona lang. Ibig sabihin, ang Ama talaga kasi nag-stay sa throne. Pero sabi ni Jesus, kami ay isa sa inyo. Oh, di ba? Ibig sabihin, the fullness of God is with us. Yung fullness. Kung kasama mo ang Diyos, sabi niya, kung kakapin mo ang Diyos, kung kasama ang Diyos, meron bang pwedeng lumaban sa'yo? Who can be against you? Ha? Kaya wala tayong dapat ikatakot. Sabi nga ni Job, kahit patayin ako ng Diyos, sasamba pa rin ako sa Kanya. Praise the Lord. No? Ganda ng awit na ito. Sabi dito, indirectly ay messianic din, indirectly. No? Tungkol naman daw to sa paghahari sa ng bahay o tahanan ni David. Yan. Pero sabi niya, but awaits final fulfillment in Christ. It is about God's kingdom. It is about Jesus' reign. Kaya naniniwala tayo sa millennium. Yung ibang doktrina na lumabas sa mga reformist, wala nang millennium. Nasa millennium na daw tayo. At hindi nila alam yung exact millennium na yan. Kung 1,000 years lang ba yan o 100,000 years. Sabi nga natin, more or less, ang humanity ay 6,000 years na and about magiging 7,000 years na. Sapagkat nasa 2023 na tayo, lumalakad na tayo sa 7,000 years. 2,000 years, more or less, mula kay Adan hanggang kay Abraham, mula kay Abraham hanggang papunta kay Jesus, 4,000 years. Mula kay Jesus, sa panahon natin, 2023. More or less. Kasi hindi talaga natin alam yung eksakto. Di ba? Dan Diyos lang makakalam ng eksakto. Kaya yung last 1,000 years na yan, palagay ko, yan yun, dyan darating yun. Yung Antichrist. And then, yung millennium o yung 1,000 years reign of Jesus. Tapos, darating na yung judgment. Tapos, forever na new heaven and new earth. Yan ang natin. Pero sila, wala lang ganyan. Wala lang rapture, wala lang antichrist o great tribulation at wala na ring millennium. Sa atin, ang ating doktrina na eschatology o doctrine of the last things, siyempre, mauna ang pahirap ng pahirap ang buhay, pero bago lubusan humirap, magra-rapture muna. Tapos magkakaroon ng Antichrist. Yan ang Great Tribulation. Kalahati, maganda, kalahati, patay ka na. At pagkatapos, Armageddon. Pagkatapos, tinalo ni Armageddon kasi bababa tayo kasama ni Jesus eh. Yung mga na-rapture. Tapos, gagapiin natin ang mga kampo ni Satanas. Tapos, si Satanas kukulong ng 1,000 taon more or less. At yan magrahari si Jesus. Kahit hindi na nanampalataya kay Jesus. Imagine niyo kahit naghahari si Jesus, mayroon pa rin hindi na nanampalataya sa Kanya.
Pero wala siyang choice. Siyempre, mapipilitan pa rin siya sumamba. Mapipilitan siya sumunod kasi siya yung hari. Nung time na yan sa mundo. Pero pagdating ng 1,000 tapapakawalan sa Satanas at lahat ng hindi totoong sumasamba, kakampi sa kanya. At magkaroon ulit ng another battle. Ang tawag doon, Gog and Magog battle. Parang another Armageddon battle. No? It is a place, actually, na hindi natin alam kung somewhere, kung saan yon. Pero isang sweep lang. Isang hihip lang ni Jesus. Hindi pa nga tayo umaano eh. Hindi pa tayo, wala tayong ikikilos. Nandun lang tayo, backup lang tayo. Singer lang tayo, backup singer. Sasabihin ni Jesus, oh, talo na. Tapos yung mga ibubulid na niya sa dagat-dagatang apoy lahat-lahat ng followers, Satan, at false teachers, false prophets, and false believers. Yan. So alam niyo na, yung eschatology. Yan ang yan ang summary ng eschatology. Doctrine of the last things. Lagi kong ulit-ulitin sa inyo yan. At sa awit, alam niyo ba na wala tayong gagawin sa langit kundi umawit. Kaya wag niyo sabihin hindi kayo marunong umawit. Kung tayo'y magkikita sa langit, hindi pawang mga Methodist, UCCP man o Baptist, kundi pawang mga assemblies. AG. Assemblies of God, AG. Anyway, okay. So, meron tayong indirect psalmist at meron din purely prophetic, no? Refers solely to Christ without reference to any other son of David. No? Minsan kasi daw yung tulad ng paghahari ng mga ibang hari na kalahi ni David. At yung panglima ay enthronement na. Kaya maganda yung awit na, I am exalt Ben. I enthrone thee. I exalt. I exalt thee. So, anticipates the coming of God or Yahweh and the consummation of His kingdom, which will be fulfilled in the person of Christ. Yan na yun. Kaya pag nare-refer yung Psalm, sabi niya, ba't ganun? Tula lang. Pati ba naman tula at awit, may reference kay Jesus? And that is the wonder of God's Word. Oh, that is the wonder of God's Word. Talagang lahat. Kaya na-compile ito, ang standard o yung canon, kung tawagin nila, merong binabanggit o nagre-refer o may connection kay Jesus. Ang tanging sabi nila dyan, yung sa Esther, walang binabanggit tungkol sa Diyos. Walang binabanggit tungkol kay Jesus. Pero naging kalahi naman si Esther ni Jesus. Diba? Si Ruth, naging kalahi din siya. So, this about Him. All about Jesus. Nalala ko yung awit ng Jimmy Swaggart. Favorite na yun eh. Ang hirap na hirap akong i-timing yun kasi parang 1/3 ang timing yun. Jesus, what a wonder you are. You are so gentle, so pure and so kind. You shine like a bright morning star. Jesus, what a wonder you are. Komposisyon niya ng kapatid na Jimmy Swaggart. Gusto ko ninyo, kaya lang hirap na hirap ako gitara eh. Ganyan ang timing. Oh. Jesus, what a wonder you are. Ang hirap timing. Praise the name of the Lord. Anyway, so ang awit na ito, no? Ano ba ang makikita natin dito sa awit? Pagka minuni-muni mo ito, basically, ito ay tungkol sa love kay Lord. No?
Pagka may minamahal ka, napapaawit ka, di ba? Gumanyan si Shani Boy. Bakit? Kala mo ba in love ka na? Baby love yan, tawag yan, baby love. Baby love. Pero kung tumagal yan ng ng 30 years, hindi na baby love yan. True love na yan, TL na. Pag naging forever. Anyway, yan. It is about our love for the Lord. Naawit niyo na ba yung I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what? Ano? Hindi nyo na alam eh. Ako na nga. Ako na nga. Dapat ako lang nga merong memory gap. Huwag kayo. Pati ba naman kayo may memory gap? Naalala ko si Bena pag kumakanta, nag-iiba yung lyrics niya. May memory gap. Ha? Ba't naging ganun yung sinabi niya? In what I feel, I see. In what I sing. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Di ba? I love you, Lord. And I lift my voice. Di ba, mayroon ng YouTube. I-research nyo na lang. Pangalawa, it is about love for His Word. Alam niyo ba, nung araw, uso yung love letter? Pagka nag-love letter, ano yun? Paulit, binasa mo na, uulitin mo pa, uulitin mo ulit, uulitin mo ulit. At habang binabasa mo, the sweeter it goes, parang lalong tumatamis. No? And the sweeter it goes. No? It is about, kaya nga sa first pa lang, sabi niya, but His delight, kanino na, yung mapalad na tao, saan daw natutuwa? Anong kinatutuwa? Ha? Sa verse chapter 1, sabi niya, but His delight is in the law of the Lord. And in His law, He meditates day and night. Sino ba at ano ba ang iniisip-isip natin sa buong maghapon? Kaya nga ito, sabi ko sa inyo, pag mag-quiet time kayo at mag-ano kayo ng daily reading, kumuha kayo ng verse. Isa, dalawa, tatlong verses, passages that you could memorize in a day and recite it. Recite it to yourself 48 times. At least 50 times. Pag na-recite mo yun 50 times, memorize mo na yun. Kahit na sampal-sampalin ka, hindi yun mawawala sa isip mo. Kahit na mahulog ka sa building, alam mo pa rin yun. Na blessed is he, blessed is he who does not walk. Nasabi to, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers or scornful. Kasi hindi ko memorize sa King James kasi ito eh. But his delight is in the law of the Lord. And in his law, he meditates day and night. He shall be a tree. And he shall be like a tree firmly planted beside the rivers of water. Galing, di ba? Maging katulad siya sa puno na nakatanim sa gilid ng ilog, river. Praise the name of the Lord. No? Na nagbubunga sa kapanahunan at hindi nalalanta ang dahon.
kundi lahat ng kanyang gagawin. Ito maganda. And whatever he does shall prosper. If you want God to prosper you, kung gusto mong pagtagumpayin ka ng Diyos, hindi sinabing walang problema. Hindi sinabing walang kahirapan. Hindi sinabing walang trouble. Ang sinabi, papagtagumpayin ka. And whatever you do, you shall prosper. Hindi pwedeng nakahiga ka lang parang siwantaman. Kundi gagawa ka at sa gagawin mo, merong katagumpayan. May mapapala. May mahihita. May mangyayaring maganda. May bunga. Sabi niya, when the fruit comes, when the fruit blooms, it comes in bunches. Kumpol-kumpol. Di ba? Pagka namunga ba yung bayabas, isa lang? Di ba? Alam niyo po, bumaho na po sa paligid natin sa dami ng bunga ng bayabas na yan. Di ba? Pero we must be grateful. Kasi basang-sang amoy ng bayabas, di ba dyan, no? Dami pag namunga. Ay, parang gusto mo na ipamato dahil sa dami. Oh. Praise the Lord. And if you want to be blessed, ang sabi, anong mamahalin mo? Anong pagkakatuwaan mo sa buhay mo? In Word of God. Di ba sabi ni Joshua yan? Kung gusto mo magtagumpay. Muni-muni mo sa salita ng Diyos. Huwag kang lalayo. Shall not depart. Huwag kang lalayo. Huwag kang aalis sa salita. No? So, ano ba yung ginagawa mo, Shani? Ha? Dalawa-dalawa pa yung cellphone mo. Gawin mo ng 4 para lahat paat kamay. Dalawa. Isa lang? Nakikita kita. Meron ka sinasagot dyan Sabi bilis Tapos nakikinig pero sabi ng kamay, parang daddy ko lang. Nakapikit pero nagte-text. Galing lang. Galing. Pangatlo, ano yung ini-express nitong psalm? So, ang ini-express, love for God, love for the word, no? It expresses worship. Alam niyo ba ibig sabihin ng worship? Hindi lang to awit at sayaw at tugtog. Kundi buong buhay, inalay. Buong puso, inalay. Buong kaluluwa, inalay sa Diyos. Ang awit, isa lang yung form. Isang form na, isang bagay lang yan sa pagsamba. Pero yung pamumuhay mo, pagsasalita mo, pakikitungo mo sa kapwa mo, pagganap mo sa mga responsibilidad mo, nakakapag-worship yan kay Lord. Hello? Mga estudyante, mag-aaral kayo mabuti. Yan nakakapagbigay glory kay Lord. Hello? It gives glory to God, your Creator. Pwede sabihin ng Lord, ang galing naman ng anak ko. Masipag. Hindi nangongopya. Hindi tambay lang ng tambay. Hindi nakokontento sa 75. Kapag, alam mo, nung bago lang akong Kristiyano, may barkada pa kasi ako noon. Nagpapakopya ako sa exam. Anong nangyari? Sila nakapasa ako, bagsak. Sabi, natauhan ako. Sabi, parang sinampal ako ni Lord doon. Lord, anong nangyari? Patawarin mo ako. Ako pa nga nag-exam sa kanila pagdating ng mathematics, pagdating ng mga high advanced math. Anong binagsak ako ni Lord sa isang subject ko, grabe yung iyak ko Ang dami ko bagsak actually. Yan yung mga pagkilos na. Pero third year kasi ako, tsaka ko lang nakakilala ang Panginoon. Pagkatapos ko ng third year. Pero yung bago matapos yung third year college. Pero
Yun, kaya, itong psalm, it is about worship. It is about your love for the Lord. It is about your love for His word. Di ba sabi niya dun sa, yung paborito ko dito eh. Yung sa 119. Sabi niya, oh how, isa yan sa mga memory verse ko na hindi ko na matandaan. Sabi niya, oh how I love thy law. It is my meditation all day long. Huh? Sino ba ang iniisip-isip mo sa buong maghapon? Ano ba ang iniisip-isip mo sa buong maghapon? Ano ba ang minumuni-muni mo sa buong maghapon? Huh? Yan ang salita ng Diyos. Sabi niya dyan sa 97. Yan, 119 verse 97. Oh, how I love your law. It is my meditation all day long. Ba? You, through your commandments, make me wiser than my enemies. Ito paborito ko. For they are ever with me. I have more understanding than all my teachers. Mas matalino pa ako sa teacher. For your testimonies are in my meditation. Yan. Memorize ko to nun eh. Tapos pagdating sa 103, how sweet are your words to my taste. Matamis ang iyong salita sa aking mga dila. Sweeter than honey to my mouth. Matamis pa sa pulot gata sa aking bibig. Through your precepts, I get understanding. Therefore, I hate every false way. Praise the Lord. Tapos pinakasikat. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. I have sworn and confirmed that I will keep your righteous judgment. Dahil sa pagmamahal ng salita, yan ang pangatlo, worship. At ang pang-apat, praise. Kaya kung pagtitingnan nyo doon dito sa mga verses, no, katulad ng sa 103. No, bless the Lord, all His works in all places of His dominion. Bless the Lord, O my soul. Natusan niya yung kaluluwa niya. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Diba awit yan? Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Diba? Bless the Lord. Binemorize ko din dati to eh. Bless the Lord of my soul and forget not of all His benefits. Huwag mo kalilimutan ang lahat ng benepisyo na binigay sa iyo ng Diyos. Who forgives all iniquities, lahat nagpapatawad ng iyong kalikuan. Sabi dito, who heals all your diseases, nagpapagaling ng lahat ng iyong kasakitan. Who redeems your life from distractions, na tumubos sa iyo sa kapahamakan. Who crowns you with loving kindness and tender mercies, pinutungan ka ng pag-ibig at habag. Who satisfies your mouth with good things, binubusog ka ng Diyos ng mabubuting bagay. So that your youth is renewed like the eagles, parang ikaw na agila na napapalakas at napapagbagong lakas. Praise the Lord. Na-encourage ka nga. Pagka nadi-discourage tayo, anong sasabihin mo? Bless the Lord, oh my soul. Nagulat siya. Purihin ka, oh Diyos. Pagka nadi-discourage ka, yun ang sabihin mo. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Yan. Sa yung awit, no? Pang-ilan Pang-apat ay ito ay pagsabi na paghahanap sa Diyos, seeking the Lord, o hunger. Kaya nga, as the deer pants for the water, so my soul longs for thee. Ha?
naghahanap sa Panginoon. It is seeking the Lord. At ang panglima, siyempre, it is an expression of praise and thanksgiving. Yan. Kaya kung hindi mo maibuhos yung pasasalamat mo o kaya yung kabigatan mo sa puso mo at hindi ka naman makapag-thanks, magbasa ka na lang ng psalm. Na? Magbasa ka ng psalm, ng mga awit. Na? Yan. Sabi ni Lord, di ba? He heals the brokenhearted. Nas. And winds up his wounds. Winds ba? Ano bang word doon? And binds pala, sorry. And binds up his wounds. No? Ginagamot niya yung sugat mo. Ang ganda ng awit na ito. Praise the name of the Lord. So, in-encourage ko ang bawat isa, no? Do you really love the Lord? Do you love His Word? Do you want to worship? Yan. I-gradean nyo yung sarili nyo kung gaano kayo kalapit sa Diyos. Do you seek Him? Katulad ng mga usa, nagugutom at nauuhaw sa kanyang presensya. At ang panglima, umaabaw ko ba ng papuri at pasasalamat sa Kanya? Love the Lord, your God, with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Two, love His Word. 3, love to worship the Lord. 4, love to seek His presence, to seek Him. Sabi nga nila, hindi lang tama, iisang verse yung sinabi mo, seek ye first the kingdom of God. Dapat seek the king din. Hindi lang yung kingdom. Sumula, nasa kaharian niya eh. Pero yung kalooban niya, lumalabas ka. Kaya seek the king. Yung presence niya. Give time for Him and with Him. Seek the king. And panglima, praise and give thanks to God alone. Sabi nga sa Hebrews, di ba? They bring the sacrifice of praise. Sabi din sa awit, sa song, we bring the sacrifice of praise. Anong pwede mong ihain sa Diyos? Sarili mo, di ba? Una. Pero wag mong patayin sarili mo, buhayin mo para sa Kanya. Pangalawa, alay ng pagsamba at pagpupuri, pasasalamat. Tayo manalangin. Father, kung hindi pa kami ganon kalalim, kung hindi pa kami ganon umiibig sa inyo, make us one, Father. Just like the writer of the Psalms. How they love you, O Lord. How they love your word. How they love to worship. How they love to seek you, your presence in their lives. And how to love how they love you in their praises. How they love you in their praises. How they love to praise you and thank you for everything. Sabi nga, in all things, give thanks to the Lord. Pag nagagawa na nila yan, pangit o maganda, nakapagpasalamat sila katulad ni Job, then it is true that they love you. Sabi nga ninyo, Panginoon, nung nasubok niyo si Abraham, now I know that you love me more. Kaya praise the name of the Lord, sapagkat kahit ang kanyang anak, pwede niyang ialay sa inyo. O Lord, wala naman kaming pwedeng ialay, kundi aming mga sarili. Nawa ito maging alay namin sa inyo ng buhay. Banal at mabangong samyo sa inyong harapan. Purihin ka, sambahin pangalan mo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Glory to God. Kumusta po ang mga tao po dyan? Natutulog na ba? Sa kabila. Sa kabilang dako. Tayo maghanda para sa ating pagbibigay
Nay. Puri ng Diyos, maraming salamat. Ihanda natin ang sarili sa ating pagbibigay sa Diyos. Sabi dun sa awit 61 verse 8, sabi dun, at kung magagayon, ako'y maghahandog. Gabi yung gano'n. At kung magagayon, kita ay aawitan, ako'y maghandog sa'yo araw-araw. Yung 61, awit 61 verse 8 yun. Napakaganda. Puri ng Diyos, tayo manalangin. Ama sa langit, maraming salamat sa oras nito. Ikaw, O Diyos, ang dapat namin may taas. Kasi sabi mo, dalawa man tatlong magkatipon, ikaw kasama namin ngayon. Maraming salamat sa lahat, Panginoon. Purihin ka, sambay ng pangalan mo. Napakabuti mo, O Lord. Kami maghandog bilang pag-alay ng aming buhay. Lahat, Panginoon. At kung magagayon, Panginoon, kami ay sasamba at magpupuri sa iyo araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Halina't magbigay, the best ang ialay. May ngiti sa langit, awit ng papuri. Ngayon'y magtanim na mayroong aanin. Pagpapala ng Diyos ay maangkin kung lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibigay ng siksik, diglig at umapapang. Babalik sa'yo ang iyong ibigay ng siksik, diglig at umapapang. Halid at magbigay, the best ang ialay. Ay hindi sa naming awit ng papuri. Iyo'y pagtanim ng mayroong aanin. Pagpapala ng Diyos ay maangkin kung lubos. Babalik sa'yo ang iyong ibigay ng siksik, liglig at umaapang. Babalik sa'yo ang iyong ibigay ng siksik, liglig at umaapang. Praise the Lord. Tayo dumulog na sa ating pastoral na panalangin. Bibigyan ko kayo ng 2 minutes, 1 minute na. Ipag-pray nyo yung mga gusto nyong prayer request, tsaka ako i-ending ang aking pastoral prayer. Tayo dumulog sa Diyos. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father in heaven. Hallelujah. Hallelujah.
Ama, salamat. Di ka naman talaga nagbumibigo ng iyong mga anak. Mas lalo na sa mga tumatawag. Nawa, Panginoon, lahat ng mga iniwanan, lahat ng dinalangin ng mga kapatid, o Diyos, ay maangkin nila na ito'y narinig mo. Maangkin nila na ito ay dumating sa trono ng iyong biyaya. Thank you, Jesus. We will look forward for the answers, Father. We will look forward for the moving of your hands. We will look forward, Father, for the miracles, for the great wonders that you will do in our lives. Nawa matuto ang bawat isa na manalangin ng mga dakilang bagay na pwede mong gawin. Kahit nga yung mga bagay na hindi namin maisip, kahit mga bagay na hindi namin alam, Panginoon, nawa makita namin na pagkilos mo, makita namin gagawin mo sa buhay namin. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa bawat pamilya, sa bawat isa na inabot mo. Binigyan mo ng kalakasan at kasiyahan. Binigyan mo ng pag-asa at kagalakan. Binigyan mo, Panginoon, ng kagalingan. Binigyan mo, Panginoon, ng kanilang pangailangan. Thank you, Lord. We claim this everything, Father, from you, O Lord, from the Father of heaven. Hallelujah. From the Father of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. And amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Para sa dakilang basbas na ating Diyos, ang kinin natin. Hallelujah. 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 Oh God of heaven, God of Jesus, our God, creator of heavens and earth, the God who loved us so much with a love, with an unfailing and unconditional and not stopping love, kind of love. And for you, Lord Jesus, our Savior, our Redeemer, our way, the only way to God the Father, and for the Holy Spirit. Thank you. The Spirit, our friend, our very good friend that remains in us and with us. Our comforter, our teacher, and our close companion. Thank you, O Holy Spirit, for being with us. Thank you, God. Hallelujah, Yahweh. Salamat, Panginoon. Pinagpala niyo kami at dadalhin namin ang pagpapala niya para sa ibang tao, Diyos. Ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At praise the name of the Lord. Documentation, please.